boses ng pagbabago. Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, BSP nagbabala sa publiko ukol sa fake delivery text message. Ilang pananim sa Benguet na balot ng frost. Party list registration deadline walang planong palawigin pa. OFW launch sa NAIA Terminal 1 bukas para sa mga balikbayan. Pilipinas, ikatlo sa pinakaligtas na bansa sa buong Timog Silangang Asya. Isang lalaki natagpuang patay sa katubigan ng Tingloy, Batangas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ibinahagi ng Manibela Transport Group na isa sa gawa nito ang protesta laban sa PUVMP kung saan sa pagkakataong ito ay hindi na ito isang strike. Yan ang detalyeng ating alamin mula kay Danizel Lopez. Isasagawa bukas, ika-16 ng Enero taong kasalukuyan ng Transport Group Manibela ang protesta laban sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Sa gaganaping protesta ng grupo ay inilinaw nito na hindi na ito isang transport strike, kung hindi isang aktwal na protesta na ng mga kasanib. Ito'y gaganapin sa University of the Philippines o UP Diliman, Welcome Rotonda at Mendiola. Paglalaban ng grupo, rehabilitasyon at hindi importasyon ang dapat na gawin ng gobyerno kung saan hangarin nito na ibalik ang prangkisa at kabuhayan ng mga apektado. Matatandaang mayroon na lamang natitirang araw ang mga hindi nag-consolidate sa PUVMP na bumiyahe hanggang katapusan ng Enero. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang anggulo, tuloy pa rin ang regular na operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga sasakyan na naaapektuhan ng kalusugan ng tao at hangin sa kapaligiran dahil sa itim na usok na binubuga nito. Sa operasyon ay isinasagawa ang roadside smoke emission test para matukoy ang dami at kapal ng usok ng mga sasakyan. Sa Republic Act 8749 o kilala bilang Philippine Clean Air Act of 1999 ay hindi nararapat na bumiyahe ang mga sasakyan na mayroong itim na usok dahil sa hindi nito magandang epekto sa hangin. Sa aktibong operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT sa EDSA busway stations ng Ortigas at Magallanes ay nahuli ang 58 violators. Kabilang sa mga violations na ipinataw ay ang disregarding traffic sign, obstructions, illegal loading at paggamit ng EDSA bus lane ng hindi otorisado. Ang operasyon ay naglalayon masiguro ang kaligtasan at seguridad sa daan, kaya't patuloy nitong hinuhuli ang mga lumalabag sa batas trapiko. Samantala, paalala sa mga phone users, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas ukol sa mga kumakalat na fake delivery text message. Alamin ang buong impormasyong hatid ni Jade Buhoy. Dahil sa mga kumakalat na fake delivery text messages, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga phone users na protektahan ang sarili laban dito. Ang fake delivery text messages ay naglalaman ng mga links na nagtuturong i-update ang inyong bangko o e-wallet information. Bunsod nito, hinihikayat ng BSP ang publiko na i-report ang ganitong insidente sa kanilang tanggapan o kaya'y agad na i-contact ang inyong bangko kung nakuha ang inyong impormasyon. Mangyaring tumungo lamang sa website na naka-flash sa inyong mga screen o tawagan ang mga landlines para sa agarang aksyon laban sa mga scammers. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Muling inanunsyo ng Department of Agriculture o DA ang pagbubukas sa Kamaynilaan ng Kadiwa Stores sa merkado ngayong 15 hanggang 21 ng Enero. Ngayong araw, asahan ng pamilihan sa lungsod ng Mandaluyong, Quezon at iba pang lugar na naka-flash sa inyong mga screen. Samantala, sa 16, daragdag ang lungsod ng Las Piñas at sa 18 hanggang huling araw naman ay sa lungsod ng Pasay at Maynila. Nabalot ng andap o frost ang ilang gulayan sa Atok, Benguet matapos ang naitalang pagbaba ng temperatura na umabot sa 8 degrees Celsius kamakailan. Ngunit huwag mabahala dahil maituturing na itong normal na pangyayari na inaasahan pang mararanasan hanggang sa susunod na buwan ng Pebrero. Nagpaalala naman ng mga magsasaka na hindi ito dapat gamiting katwiran ng mga pamilihan upang itaas ang presyo ng mga gulay sa merkado. Wala naman umanong dapat ikabahala sa epekto ng frostbite sa mga sakahan ng gulay. Sa ating ulat panahon, bumaba sa 12.8 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City kahapon, gayon din ang Kamaynilaan na nakapagtala ng pinakamalamig na temperaturang umabot sa 20.2 degrees Celsius. Ito na umano ang pinakamalamig na temperaturang naitala sa parehong lugar kung saan inaasahang magpapatuloy sa mga susunod na araw. Samantala, kasalukuyang nananaig pa rin ang epekto ng shear line sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Gayon din ang amihan na nararamdaman sa Luzon at natitirang bahagi ng Visayas. Susunod sa News Force. Senator Win Gatchalian ibinahagi ang hindi pagsang-ayon ng mga Pilipino na manatili ang pogo sa bansa. Congressman Erwin Tulfo sinusulong ang pagbibigay trabaho sa mga retiradong uniformed personnel. Party list registration deadline walang planong palawigin pa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Mas pinalakas ng Administrasyong Marcos ang kampanya laban sa mga internal threats o mga rebelde o anti-insurgency campaign. Francis Riodique para sa balita. Pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inisyatibo at mga hakbang ng pamahalaan laban sa mga internal threats. Kaya naman pinasalamatan at kinilala nito ang Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine National Police o PNP, pati na rin ang Department of National Defense o DND. Ito'y dahil ayon sa Pangulo, mas pinalakas ang anti-insurgency campaign ng administrasyon. Sa katunayan ay wala na umanong aktibong guerrilla front nitong Disyembre noong nakaraang taon na dahil umano sa magandang performance at koordinasyon ng mga ahensya. Ayon sa Pangulo, as of December 2023 ay na-neutralize ng administrasyon ang 1,399 na miyembro ng komunista at local terrorist groups. Dagdag pa rito ay 1,751 firearms ang nakumpiska. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos, hindi titigil ang pamahalaan sa anti-insurgency campaign nito. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang usapin, ibinahagi ni Senador Win Gatchalian ang resulta sa survey ng Pulse Asia kung saan hindi sang-ayon ng mga Pilipino sa operasyon ng Pogo sa bansa. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Inihayag ni Senator Win Gatchalian na hindi pabor ang mga Pilipino sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ito'y matapos isagawa ng Pulse Asia Research Inc. ang survey na nagre-resulta sa pagkakaroon ng mas malaking bilang ng mga hindi sang-ayon.
Base sa sagot ng mga respondents, ang hindi pagpayag nito ay sa kadahilanan ng pagtaas ng kaso sa mga krimen na siyang sangkot ang mga Chinese national. Issue sa buwis ng mga operator ng Pogo, hindi magandang imahe ng pagsusugal sa Islam at iba pa. Pahayag ni Gatchalian, ang resulta ay nagsisilbing ebidensya na hindi maganda ang naidulot ng Pogo dahil marami rito ang sumusuporta sa pagbubuwag ng operasyon sa bansa. Nais si Gatchalian na wakasin na ang operasyon ng mga Pogo sa bansa dahil sa transnational crimes na dulot ito at pagbaba ng ekonomiya. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita pa, isinusulong ni Congressman Erwin Tulfo ang pagiging prioridad ng pagbibigay ng trabaho sa mga retiradong uniformed personnel. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Tanda ng pagkilala at pasasalamat sa serbisyo sa taong bayan. Ito ang dahilan na ipinahayag ni ACT-CIS Representative Erwin Tulfo sa kanyang pagsusulong ng pagbibigay prioridad na magkaroon ng trabaho ang mga retired uniformed personnel. Ayon kay Tulfo, hindi umano matatawaran ang mga sakripisyong ibinigay ng mga sundalo upang matiyak na walang banta ng mga terorismo sa mga kanayunan. Kinilala din ni Tulfo ang mga pulis sa pagtitiyak nito ng kapayapaan at kaayusan sa bawat komunidad. Base sa inihaing batas ni Congressman Tulfo, nararapat umanong bigyan ng mga ehensya o kumpanya ng trabaho ang mga retired uniformed personnel na akba sa kanilang naging serbisyo. Halimbawa, kung nai-assign ka sa finance unit, ay maaaring tanggapin sa mga bangko o financial institutions. O di kaya naman kung medical personnel ay maaaring matanggap sa mga ospital. Aniya, kasama rin umano rito ang mga personnel ng PCG, BFP at BJMP. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Hindi binabalak ng COMELEC na i-extend ang deadline para sa mga party list groups na nais maghain ng kanilang manifestation of intent upang makalahok sa 2025 elections. Ito ay bilang mga nananawagan na palawigin pa ito. Ngunit wika ni COMELEC Chairman George Garcia, kung marami ang nakapagsumite sa tamang oras, bakit hindi kinaya ng iba? Sa tala, nasa 106 na organisasyon lamang ang nakapagrehistro sa itinalagang deadline nito noong ika-29 ng Disyembre noong nakaraang taon. Sa matagumpay na paglulunsad ng Kalinisan Program ay kasabay ng pananawagan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos na panatilihin ito para sa mas kaaya-ayang kapaligiran. Jade Buhoy para sa balita. Nanawagan si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos sa mga pamahalang lungsod na ipagpatuloy ang nasimulan ng Kalinisan Program. Aniya, ikinalulugod niya ang higit sa 30,000 barangay at halos 2 milyong Pilipinong nagkaisa upang masimulan ang nasabing programa. Bilang bahagi nito, sinasapinal na rin ni Abalos ang lingguhang pagmomonitor sa clean-up drive sa lahat ng barangay sa buong bansa, kung saan ang mga pagpupulong ay kinabibilangan ng mga kaugnay na ahensya upang magawa ang mga kinakailangan sa programa at parangal sa pinakamalinis na barangay. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos mapalitan sa pwesto si dating Department of Finance Secretary Benjamin Diokno, balik na muli siya bilang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagsilbi bilang Central Bank Governor si Diokno mula 2019 hanggang 2022. Ang BSP ang nangangasiwa sa mga isyung pananalapi sa bansa. Magandang balita, maaari nang manatili ang mga kababayan nating balikbayan o OFWs ng 24 oras sa OFW Lounge sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1. Libre ang kanilang pananatili rito, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan maaari silang magpahinga o maghintay para sa kanilang mga flights.
Inaasahang madaragdagan pa ang OFW's VIP lounge na katulad nito sa iba pang international airports sa Manila, Clark, Cebu at Davao. Susunod sa News Force. PCG nakilahok sa isinagawang river cleanup project sa Pasig River. Pilipinas, ikatlo sa pinakaligtas na bansa sa buong Timog Silangang Asya. Palawan itinanghal bilang isa sa world's top trending destination sa TripAdvisor 2024. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa River Cleanup Project kamakailan sa katubigan sa kahabaan ng Pasig River malapit sa Escolta Ferry Station at sa harap ng Manila Central Postal Office. Ang mga kalahok na unit at organisasyon ay nakakuha ng nasa kabuuang 130 sako ng silt at solid waste mula sa ilog. Sa nasabing kaganapan, layunin ng mga ahensya ng gobyerno at mga stakeholder ang pagpapanumbalik at pangangalaga sa kalusugan ng Ilog Pasig. Samantala, pumangatlo ang Pilipinas sa pinakaligtas na bansa sa buong Timog Silangang Asya. Ito ay matapos lumabas ang result ng Global Law and Order Report 2023 ng American Analytics na Gallup na may index score na 86. Nangunguna rito ang Vietnam na may score na 72, kasunod ang Indonesia na nakapagtala ng 70 na score. Love the Philippines. Muli na namang nakakuha ng isa pang prestihiyosong parangal ang Palawan at sa pagkakataong ito bilang isa sa world's trending destination para sa 2024 TripAdvisor, ang world's largest travel site para sa travel deals at reviews. Ang parangal na ito ng Palawan ay kasama ng mga sikat na destinasyon sa buong mundo, kabilang ang Tokyo sa Japan, Seoul sa South Korea, Halong Bay at Sapa sa Vietnam, Bogota sa Colombia, Pattaya sa Thailand, Casablanca sa Morocco at Taipei sa Taiwan. Ayon kay Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, ang parangal ay nagpapakita na ang Palawan ay isang lugar na dapat puntahan para sa mga manlalakbay na naghahanap ng nakakaengganyo at kahanga-hangang karanasan. Isang malungkot na balita, nitong kamakailan lang ay na-recover ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang walang buhay na bangkay na nakitang lumulutang sa layong 2.69 nautical miles, hilagang silangan ng barangay Gamaw, Tingloy, Batangas. Inalerto ng Vessel Traffic Management System ang Coast Guard Station Batangas na may natanggap itong tawag mula sa MV Maria Zenaida ng Montenegro Shipping Lines Incorporated. Iniulat ng nasabing vessel na natuklasan nito ang isang naaagnas na katawan ng lalaki sa isang orange na Tour de Infanta shirt, olive green na shorts at isang itim na sinturon. Ayon sa mga paunang detalye, ang individual ay tinatayang nasa 25 hanggang 30 anyos na may katamtamang pangangatawan at 5'7" ang taas. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, BSP nagbabala sa publiko ukol sa fake delivery text message. Ilang pananim sa Benguet na balot ng frost. Party list registration deadline walang planong palawigin pa. OFW launch sa NAIA Terminal 1 bukas para sa mga balikbayan.
Pilipinas, ikatlo sa pinakaligtas na bansa sa buong Timog Silangang Asya. Isang lalaki natagpuang patay sa katubigan ng Tingloy, Batangas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.